Okay, good day everyone. This is Dr. AP, Samurai Engineer Des. So let us talk about fire safety. So if we cannot prevent fire, what are we going to do during fire incident? During fire, what are we going to do? We should plan beforehand. Planuhin na po natin. Wala pong gumagawa nito. Wala pong gumagawa nito. Walang pamilya po, halos hindi ginagawa to. Pagka nangyari ng fire, kanya-kanyang takbuhan in any direction, in all direction. Anong nangyayari? Minsan, yung pagpapanik nila, yun pa ang nagiging cause ng accident. So, para maiwasan yon, anong ginagawa natin sa eskwelahan, sa ating mga company? Nung nagtrabaho po ako sa Japan, lahat ng company, meron siyang hindi lang eskwelahan, sa company mismo, merong fire drill. May fire drill, twice a year, 2 beses, 1 taon, may fire drill. So, yung fire drill, para ma-practice yung lahat ng mga empleyado na during panic time, anong gagawin during panic time? So, yun po yung gagawin. Kaya natin pre-practice. Dapat mayroon ng plano. Ano yung ating escape plan? So, let us plan the escape. Okay? So, plan ahead. If a fire breaks out in your home, you may have only a few minutes. Yan po ang importante kasi. Hindi ka po pwedeng mag-isip. Kung may fire na, nag-iisip ka pa. Ano kayang gagawin ko? Wala nang time for thinking. Kaya anong ginagawa po? Bakit tayo may planning? Ngayon tayo mag-iisip. Para pagka may fire na, hindi na tayo nag-iisip. Anong gagawin during fire? Action. We act. We take into action yung ating plinano, gawin na natin. Ano ba yung plinano natin? Okay. Everyone needs to know what to do and where to go if there is a fire. Dapat kasi may cooperation yung mga empleyado. Kami sa company, mga Japanese company, ganun eh. Maski sa tagal ko pong nagtrabaho sa Japan at nag-aral sa Japan, wala akong na-experience na actual na fire. Wala akong na-experience. Kasi may ingat sila sa safety. Ang mga po may ingat sa safety. Wala akong Pero, meron kaming fire alarm na na-encounter. Alam nyo ba ang nangyari? Fire alarm. Isang Pilipino pala ang ng fire extinguisher. Naggamit ng fire extinguisher. Hindi namin alam kung intentional na prank lang or lasing or talagang merong fire siyang nakita. Pero nung napakabilis po ng response sa Japan, pagka may fire alarm, ang bilis ng response ng andyan na kagad yung bombero. Less than 4 minutes. About 3 minutes. Andyan na kagad yung bombero. About 3 minutes. Magwangwang na kagad yung bombero. Andyan na kagad. Pag park ng bombero, chinek up, walang nakitang fire. Pero nagkaroon ng fire alarm. So, ibig sabihin, merong gumamit nung nakita nila yung isang fire extinguisher naibuga. Merong may nakakalat na ng fire extinguisher. So, may gumamit. So, prank siguro prank, di ko alam. At alam niyo ba kung sino nag-prank? Pilipino. Kami nasa Japan, ha? Di ko alam bakit may mga ganun tayong nagpra-prank ng hindi magandang bagay. Isipin mo, gabi yun, madaling araw, dinabulabog lahat ng tao dahil kala nila may fire. Yung pala may siguro lasing. So, yan po. Wala akong na-encounter na fire during my stay in Japan. May ingat sila. So, kasi prepared sila tulad noon. Very good. 3 minutes, andyan na kagad. Sila? Preparado. Yung mga pre-practice, kasi halimbawa,
50 persons kayo sa company, alam na alam nyo kung saan kayo pupunta. Kasi hindi kayo magkakabanggaan. Nagpanik kayo lahat. Saan kayo lalabas? Walang dapat merong tamang proseso. Makikita nyo po in the picture. Sa picture, andyan. So may mga directions. May mga makikita po kayong mapa ng ganyan sa mga building. Tulad dito sa room natin, mayroon tayong makikita ng ganyang mapa sa may pintuan. Nakalagay po yan sa may pintuan. Okay? So, may mga direksyon yan kung saan ka dapat tumakbo pagka may alarm. Okay? So, isa yan sa ating kinoconsider. Safety tips. So, bago yung safety tips, bakit nga ba natin kinoconsider to? Ito po yung facts. So, inuulit ko, ang facts, ito po yung nangyari na obserbahan. Ito po yung recorded statistic, recorded data, kaya i-consider natin. A closed door may slow the spread of smoke, heat, and fire. Install a smoke alarm inside every sleeping room, outside each sleeping area. Install alarms on every level of his home. A smoke alarm should be interconnected. When one smoke alarm sounds, they all sound. Okay. So, yan po ang naobserbahan, kaya tingnan natin. Sunod. According to the NFPA survey, only 1 of every 3 American households have actually developed and practiced a home fire escape plan. Okay. 1 of every 3. Ibig sabihin, 33%. 33% lang ang merong sarili niyang fire escape plan. Ano yung fire escape plan? Tulad po nitong mapa na to. Itong mapa na ito ay parte ng fire escape plan. So yung mag-meeting kayo, i-meeting mo yung mga occupant ng building kung paano ang gagawin nyo during fire incident ay isa ng part ng fire escape plan. Okay? So sa Amerika, meron silang record. Sa Pilipinas kaya, malamang I think less than 10%. Opinion ko lang po yun. Hindi yan data. Itong binabasa natin, data to. Data. 1 in every 3, 33% sa US. I think sa Japan, 50%. Kasi medyo sila sa safety. Meron silang data. We can research for that. Actual data. Pero sa Philippines, wala. Wala tayong data. So I think, kasi wala naman tayong data sa Philippines, I think at less than 10% ang natin, ang nagpa-practice nito. Sino lang? Yung mga talagang involved ang kanilang trabaho sa fire. Yung mga lang. Maski mag-survey kayo dyan, I think, yan ang lalabas na data sa Philippines. Okay. Given that, next, while 71% of Americans have an escape plan in case of a fire, only 47% of those have practiced it. Yung 33% ng Americans, okay? Okay? Household, 33% ng American household. Itong 71%, ito yung bilang ng Americans. Hindi ito household. Iba po ang household. Ang ibig sabihin ng household, yung bahay. Ang bahay, maraming tao dyan. Hindi lang isang tao nakatira dyan. Sa Pilipinas, ang average na nakatira sa isang bahay is 6 to 7. 6 to 7 persons ang average na nakatira sa isang bahay. Kaya ang household, iba sa bilang ng tao. Okay? So, kaya yung 71% ng American population na merong escape plan, ang gumagamit lang ay 47%, no? 47% of 71%. So, ganun lang kaliit po. So, 40 times 7 is 28. So, less than 30. So, 28%. Isipin niyo po yun. 28%, less than 30%. 28% lang ang Americans na practice nila yung paglalagay at pagpaplano ng escape route.
escape route nila, kung saan sila dadaan during incident. Ay lalo na sa Pilipinas. Sa kanila nga, 28%. Advanced country yan. Ay sa Pilipinas kaya, so we think na mas mababa pa. So I think less than 10%. 1/3 of American household who made an estimate thought they would have at least 6 minutes before a fire in the home would become life-threatening. 6 minutes. Yan ang nasa isip nila. The time available is often less. Sinasabi ko sa inyo, less. Yung 10 na yan, napakalaking pinsala. Sinabi ko kanina, 10 to 15 minutes, napakalaki na pong pinsala ng fire. So mga 8, medyo ano na tayo, delikado na. 6 minutes pala, ito, nakalagay 6 minutes. Ito pala is 8%. And only 8% said their first thought on hearing a smoke alarm would be to get out. Okay. So 8% lang, no? Pagka nakarinig ng smoke alarm, get out. Okay? So yan ang ano dito. So 30%, 33% ang nasa isip nila 6 minutes. So tingnan natin, anong dapat gawin? Ito po yung advice sa inyo, mga kababayan. Safety tips. Because ganito yung nangyayari, ganito po ang gawin natin. Make a home escape plan. So sana gawin natin yan. Mga kapamilya natin ang makikinabang in case of emergency. In case of wala yung padre di pamilya. So hindi magpapanik yung mga member ng family. Draw a map of your home showing all doors and windows. Discuss the plan with everyone in your home. So anong itsura po nun? Ganito po itsura. So ito pong drawing ng mapa, ng top view, ng layout ng inyong house plan. Ganyan po ang itsura. May mga araw-araw. At yung pong i-drawing ninyong araw, kulay red ang gawin yung drawing ng araw. Okay, red. Then, idikit po ninyo yan sa malapit sa pinto o sa likod ng pinto na madaling makita ng lahat. Para reminder. Okay? Maganda, ipalaminate nyo yan. Pagka ganyan, ipalaminate nyo, then idikit para maganda. Ano siya? Presentable. Nakalaminate. Okay? Next, know at least 2 ways out of every room, if possible. 2 ways. Bakit? Kasi kung isang way lang, nasunog dun sa daanan na yon. Yung daanan na yon ang nasusunog. Wala ka ng ibang alternative. At least meron kang 2 ways how to get out in every sleeping room or area inside your house. Okay? Make sure all doors and windows leading outside open easily. Doors and windows. Included na yung windows. Ay kung yung door pala yung affected ng heavy fire, ay di sa windows na lang tayo dumaan. Lahat pala may bakal na yung windows kasi protection sa sa magnanakaw. Yan po ang karamihan ginagawa natin sa bahay para hindi tayo manakawan. May mga bakal tayo. Grills. May grills tayo sa window. Window grills. So yung grills na yan ang magiging dahilan. Hindi tayo makalabas. Hindi rin tayo makalabas. So meron dapat yung way na kung hindi makalabas sa window grills, dapat merong lusutan. May lusutan doon na pwedeng mabuksan. Okay? Okay, so have an outside meeting place. So wag na kayong asan si ano. Magkita-kita na lang dun sa labas. Pagka may fire, ganito po ang gawin natin, ha? Nanay, tatay, ate, kuya. Ganito ang gawin natin. Pagka may fire, magkita-kita na lang tayo sa park dun, malayo. Meeting place natin. Doon tayo lahat tumakbo. Ganon. So, hindi yung babalikan si ano. So, lahat na ang nangyayari, lahat na disgrasya. Lahat na disgrasya. Sa halip na lahat nakaligtas, binalikan ni kuya si tatay, binalikan ni ate si nanay,
O, lahat nasunog, sila lahat. Sa halip na yung nanay and tatay pala, naghihintay na dun sa labas. O, kala nila, nasa loob pa. O, maling akala, anong nangyari? Okay? Sakuna ang mangyayari. Okay? Next is, practice your home fire drill at night and during the day with everyone in your home twice a year. Ito po yung sinasabi ko. Yan po ay talagang standard sa buong mundo. Kaya ginagawa yan sa Japan. Ginagawa yan sa Japan. Sa company, sa school. Nung nag-aaral ako sa Japan, sa school, ginagawa namin sa school yan eh. Lahat ng estudyante, kami, takbuhan kami. Yan. Pagka tinawag kami ng mga, ng alarm yung alarm na yan. Pati mga teacher namin, kasama namin tumatakbo. Yan. So magagaling yung Hapon. Maano sila dyan. Seryoso sila. Sa Pilipinas mo gawin to, sa Pilipinas, pagka fire drill, may fire alarm, wala. Yung mga tao sa building, dahan-dahan naglalakad. Nagchichismisan pa habang naglalakad. So hindi nila siniseryoso yung pagpapractice. Yung tamang pagpapractice, hindi siniseryoso. So wag po natin gayahin yon. Ipakita natin ang mga Pilipino ay may sapat na kakayahan na sumunod at mag-practice ng tama para sa panahon ng sakuna ay doon natin makikita ang ating katatagan ng lahi natin bilang Pilipino. So, hindi tayo magkakaroon ng mga fatalities. Okay? Next, practice using different ways out. So, sinasabi natin kanina, at least 2 ways sa loob ng mga kwarto, pero yung loob mismo ng building, dapat merong iba-ibang ways. Tulad nito. Ang dami pong ways out. Yan o. Yan, papunta sa bintana, palabas na po yan. Ito naman, palabas ng door, palabas na rin yan. Palabas ng bintana, papunta ron. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, palabas po ng bintana, 6 po yung ways out. Ito, pag binilang mo. So, itong bintanang ito, itong bintana, door, bintana. Yan po yung kanyang way out sa picture na yan. 6. So, at least 2. Sana meron po tayong at least 2. Pero mas maganda kung mas marami using different ways out. Okay? Next, teach children how to escape on their own in case you can't help them. So, napaka-importante. Kaya, tulad nga sinasabi ko, seryoso sila sa Japan. Maski mga elementary, simula ng kinder sila, kinder, grade 1, nagpra-practice na sila. Kaya pagka naka-college na, practice pa rin. Seryoso pa rin ang pagpa-practice. Hindi yung, nag-fire alarm. Ako, nakikita ko. Dahan-dahan ako saan ba yan, Hindi yun tama yung pagpapractice natin sa Pilipinas, no? Dito sa Pilipinas, gano'n ang ginagawa. Yung mga Hapon, kinder, elementary, high school, college, pag nasa trabaho na kami, sa company, sa Japan, seryoso pa rin ang pagpapractice. Magpa-fire alarm yung munisipyo, may dadaan na fire truck, practice kami. Okay. Sa Pilipinas, kung sino lang yung pinipicturan, kung sino lang yung binibidyo, yun lang ang nagpa-practice. Kung saan nakatutok yung video, yun lang nagpa-practice. So, hindi tamang pagpa-practice. Sana itama po natin ang pag-practice. Sa inyong mga bahay, kanya-kanyang bahay, pwede nyo magawa yan. Kunyari, practice kayo. Bakit kayo mahihiya sa kapitbahay? Pagka nagkaroon ng fire, sinong kahihiya? Bakit ka mahihiya kung yan ay kailangan? So, pag-practice po tayo sa ating mga pamilya. At napaka-importante kasi yung mga bata, i-practice kasi pagka nagkaroon ng fire, saan sila tatakbo? Sabihin, sa tindahan, dun sa bakery, dun ka tumakbo pagka may nasusunog sa bahay, tumakbo ka ron. Dun ka namin tatagpuin. Pagtagpo-tagpo tayo dun sa bakery. Malayo sa bahay natin.
So gawin nyo, marami din kayong point of tagpuan. Hindi lang doon sa bakery. Pagka nasunog tayo, pwede doon sa bakery, pwede pa sa ano. At least dalawa. Kasi mamaya nasusunog din yung bakery. Dapat may iba kang tagpuan. Sa kabilang tindahan, computer shop, sa park, sa garden, sa ganon. Sa basketball court, sa gym tayo magtagpuan. Ganon. Dapat meron kang at least dalawang tagpuan para yung bata, maliit pa lang, alam na, praktisado na. Pagka nagkaroon ng insidente, tatakbo siya doon. Okay? Then, close doors behind you as you leave. Okay, close doors behind you as you leave. So, ito, actually, bago lang ito sa akin. So, nagtataka rin ako, bakit close door as you leave? So, hindi po yan tungkol sa magnanakaw, hindi po yan. Kasi nga po, base sa statistic, nakakapagpabagal ng pag-spread ng fire ang closed na door. Base sa observation, sa real life, sa real incident. Yan yung naobserbahan nila. Kaya dapat, i-close mo yung door. Bakit? Engineering point of view. Alam natin yan sa engineering. Pagka maraming oxygen, marami ang pag-iklab ng, pagliyab ng apoy. Pag maraming oxygen. So, untian natin ang oxygen na makakapasok by closing the door. Kunti lang yung oxygen na papasok dyan. Mariretain lang yung apoy sa loob. Baka na lang kusang mamatay yung kung wala nang makapasok na oxygen. Yun. So, yan po. Then, if the alarm sound, pagka narinig natin yung alarm, anong gagawin? If the smoke alarm sounds, get out and stay out. So, stay out. Huwag kayong pabalik-balik. Aba, yung TV, yung sofa, yung libro, yung siguro napakamahal ng cellphone kaya binalikan. May mga mahalagang bagay, sapalaran ka talagang balikan. Pero as much as possible, meron ka ng isang maliit na maleta na andun lahat ng mahalagang bagay para paglabas mo, kasama mo na yon. Isang bit-bit mo na yon. Isang bit-bit mo na yon. Habang nagmamadali ka palabas, hindi mo na babalikan yon. Nakalagay na siya, kasama na dun yung mga emergency kit mo. Emergency kit. Okay? Isang maliit. Tinuturo sa atin sa elementary, sa high school. Tinuturo magkaroon ng emergency kit, maliit na bag. Nagsusupply ang ating local government, nagsusupply sa mga estudyante ng kit, emergency kit. So, pagka na meron silang ganon, automatic, isang hindi na babalik-balik pa. Balik-balik pa. Okay. If you have to escape through smoke, get low and go under the smoke to your way out. Bakit? Mas maganda nakaganon ka? Kasi yung smoke po ay umaangat siya pag ganon. Pag ganon yung smoke. Unang-unang magkakaroon na smoke yung ceiling. Matratrap sa ceiling yung smoke. So tayo, since may smoke dyan, mga ganyang kataas po ang smoke. Smoke niyan. Ang ganyan. So, ano ka doon? Anong ka para hindi? Kasi pagka tumama yung smoke sa mata mo, hindi ka na medyo maano na yung vision mo. Maapektado yung vision mo. Sasakit yung mata mo eh. Medyo sasakit kasi yung mata mo eh. Apektado yung vision mo. Pati kung pumasok sa ilong natin yung smoke. Ang smoke po ay poison gas. Carbon po ang karamihan sa smoke. Kaya mapupoison gas ka. So, pwede kang manghina at mamatay dahil sa smoke. Mauubusan ka ng oxygen sa lungs pagka na-inhale mo yung smoke. Kaya iwasan po natin mag-inhale noon. Kaya as much as possible, meron kang nabasahan, pang ganon, pantakip. So, hindi lang yung ganito na tuyo. Basahin mo, kasi tatakip mo. Kasi para ma-prevent yung smoke. Okay? So, pagka na-prevent na yung smoke, nakaganon ka, palabas.
para hindi ka affected ng smoke. Andyan yung smoke. O ganun ka. Okay? Labas. Karamihan po yun. Pagka nasa 8 minutes na yung fire, to 10 minutes, 15 minutes, medyo napupuno na yung room. Yung smoke, pupunta na rin sa ilalim. Kaya habang tumatagal, baka ang mangyari sa iyo, gagapang ka na. Para hindi ka maano ng smoke, gagapang ka na. So, ganun po ang mangyayari niyan. Kaya, hanggat maaari, madali natin ang paglabas. Kung talagang hindi maiwasan, nangangat yung paa mo na bumalik, may babalikan. May goggles ka sana, goggles, na ano ka, tapos meron kang panood para safe ka pa rin. Kung makalabas ka. So, hindi po natin ina-advise yun. Dito natin ina-advise yun. Delikado po yun. Pero, tulong na sa atin na magkaroon tayo ng idea kung ano bang mas mayroon tayong chance to survive. Okay? Then last, call the fire department from outside your home. Huwag ka na dong tumawag sa telepono sa loob ng bahay kasi matagal yung tawagan na yan, 10 minutes, doon na sa labas. Maging safe ka muna sa labas, kakatumawag. Manghiram ng telepono sa kapitbahay o mag-utos ng tatawag. So, ganun na po ang gagawin. Okay? So, with these tips, we can plan our escape route properly beforehand. So, this project is brought to you by College of Engineering and Technology with the courtesy of giving us this document from National Fire Protection Administration. And once again, this is your Dr. AP, your Samurai Engineer at your service.